Naisip mo ba kung bakit kahit halos magkakatabi na ang sari-sari store, pero may maglalakas loob pa rin magtayo ng tindahan? Sa bawat kanto, may tindahan. May maliit, may malaki na laging puno ng customer. At may tindahang halos walang bumibili. Pero nakakagulat, habang may mga tindahang nagsasara, may mga bagong sumusugal at nagtatayo ulit. Bakit? Dahil alam ng ibang negosyante na hindi lang produkto ang labanan sa sari-sari store. Ito ay diskarte, ugali, pakikisama, at consistency. Sa videong ito, tatalakay natin ang 7 secrets ng mga sari-sari store owners na hindi nalulugi kahit maraming kakompetensya. At baka, isa sa sekreto na ito ang kulang sa karamihan. Secret number 1. Hindi sila nag-overstock ng hindi nabibili. Isa sa pinakamalaking dahilan bakit nalulugi ang sari-sari store, yung punong-puno nga ng produkto, pero hindi naman gumagalaw. Maraming beginners ang excited bumili ng maraming stocks. Akala nila, Mas maraming paninda, mas maraming kita. pero ang totoo, kapag natulog ang produkto sa estante, natutulog din ang pera mo. Ang magagaling na store owners, alam nila alin ang mabilis maubos. At doon sila nagfo-focus. Secret number 2. Malinis at organized ang tindahan nila. Kahit maliit ang sari-sari store, kapag malinis, maliwanag at maayos, mas maraming bumibili. Psychology yan. Kapag magulo ang tindahan, pakiramdam ng tao luma o hindi fresh ang paninda. Pero kapag organized, mas mabilis bumili ang customer. Mas mukhang trusted ang tindahan. Minsan hindi mo kailangan ng malaking kapital. Kailangan mo lang gawing presentable. Secret number 3. Hindi sila nagbebenta lang, nakikipagkaibigan din sila. Ang ibang tindahan, parang robot pa ulit-ulit lang yung sinasabi. Anong bibilhin mo? Ganito ganyan. Ano pa? Pero ang mga tindahang dinadayo, marunong makisama. Naalala nila pangalan ng customer. Alam nila kung anong madalas bilhin nito. Minsan, may simpleng kumustahan lang. At doon nagsisimula ang loyalty. Interesting fact, maraming tao ang bumibili hindi dahil mas mura, kundi dahil komportable sila sa tindahan. Kahit mas mahal ng piso, doon pa rin sila bumabalik. Secret number 4. Marunong silang magpautang at mas marunong silang maningil. Isa ito sa pinaka-sensitive sa sari-sari store. Dahil minsan, hindi ka nalulugi sa paninda, nalulugi ka sa lista. May mga customer na, Bukas na lang bayad. Teka lang ate ha, sa sweldo ko na babayaran. hanggang sa nakalimutan na, ang matatalinong tindera, marunong tumulong. Pero may limit, hindi lahat pinapautang. At may tamang paraan ng paniningil nang hindi nag-aaway. Dahil kapag lahat pinautang mo, parang charity na ang negosyo mo. Secret number 5. Alam nila ang pinakamabentang oras. Hindi buong araw pare-pareho ang benta. May tindahan na malakas sa umaga, may iba naman sa gabi. Ang magagaling na owners, inoobserbahan nila ang galaw ng tao. Halimbawa, umaga, kape, tinapay, yosi. Tanghali, soft drinks at ulam. Gabi, noodles, alak, snacks. Kaya handa sila sa demand. Interesting fact, may ibang sari-sari store owners na mas malaki pa kita sa gabi kaysa buong umaga. Secret number 6. Hindi sila umaasa sa isang produkto lang. Kapag humina ang isang item, may iba silang pinagkakakitaan. Kaya maraming successful sari-sari stores ang may GCash, load, ice tubig, frozen foods, bigasan, remittance, online payment services. Dahil alam nila, habang mas maraming dahilan para puntahan ang tindahan mo, mas maraming bibili. Secret number 7. Araw-ara silang consistent. Ito ang habit na hindi napapansin. Yung simpleng maagang pagbubukas, kumpletong sukli, laging may stocks, maayos makitungo, hindi tamad. Mukhang maliit, pero yan ang dahilan bakit may mga tindahang dekada ng buhay. Sa negosyo, hindi laging pinakamalaki ang nananalo. Kadalasan, pinakamatibay. Sa panahon na yon, hindi madaling magnegosyo, lalo na kung kaliwat ka na ng kompetensya. Tandaan, hindi nasusukat sa laki ng tindahan ang tagumpay. Minsan, nasa sipag, diskarte at consistency.